Panginoon, Ikaw lamang ang pupuno sa aking mga pagkukulang. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 14, verses 13 to 21, and I read it for you. Now, when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a deserted place by himself. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns. When he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion for them and cured their sick. When it was evening, the disciples came to him and said, "This is a deserted place, and the hour is now late. Send the crowds away so that they may go into the villages and buy food for themselves." Jesus said to them, "They need not go away. You give them something to eat." They replied, "We have nothing here but 5 loaves and 2 fish." And he said, "Bring them here to me." Then he ordered the crowds to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves and gave them to the disciples. And the disciples gave them to the crowds. And all ate and were filled. And they took up what was left over of the broken pieces, 12 baskets full. And those who ate were about 5,000 men, besides women and children. Lahat po tayo ay may hinahanap sa buhay. May naghahanap ng tagumpay, naghahangad ng pera, may naghahanap ng pagmamahal, pagtanggap o kapayapaan. Madalas iniisip natin na kapag nakuha na natin ang ating gusto, magiging ganap na tayong masaya. Ngunit napapansin natin na kahit makamit na natin ang ating mga pangarap, may kulang pa rin. May nananatiling uhaw at gutom sa ating puso. Ito ang ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw. Sinundan ng napakaraming tao si Jesus dahil nangangailangan sila. Hindi lamang sila tinuruan at pinagaling, kundi pinakain din sila gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Isang himala ang nangyari. Ang kakaunti ay naging sapat para sa libu-libong tao at ang sabi sa Ebanghelyo, lahat sila'y kumain at nabusog. Ngunit ang himalang ito ay higit pa sa pisikal na pagkabusog. Ipinapakita nito na si Jesus lamang ang tunay na makapupuno sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Ang tinapay ay nauubos, ang pera ay nawawala, ang tagumpay ay lumilipas, at maging ang papuri ng tao ay panandalian lamang. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nauubos. Siya lamang ang kayang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo at ng kagalakang hindi nakasalalay sa ating mga tagumpay o kabiguan. Minsan tulad ng mga alagad, nakatuon tayo sa ating kakulangan. Sinasabi natin, "Panginoon, kulang ang oras ko, kulang ang lakas ko, kulang ang kakayahan ko." Ngunit hinihiling ni Jesus na ialay natin sa Kanya ang anumang mayroon tayo. Kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating mga kakulangan, ay nagiging daan upang makita ang Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Ang tanong sa atin ngayon, saan ko hinahanap ang tunay na kasiyahan? Sa mga bagay ba na panandalian lamang o kay Jesus na siyang tinapay ng buhay? Kapag ang Diyos ang sentro ng ating buhay, kahit hindi perpekto ang ating kalagayan, makakaranas tayo ng tunay na pagkabusog ng puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw lamang ang tunay na makapupuno sa aming puso. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong hinahanap namin ang kasiyahan sa mga bagay na lumilipas.
Turuan mo kaming magtiwala sa iyo at ialay ang lahat ng mayroon kami. Punuin mo ang aming puso ng iyong pag-ibig at kapayapaan upang sa iyo lamang kami makatagpo ng tunay na kasiyahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.